intindi dahil po dun sa way ng pagpapirma nyo na ginamit nyo ang kaban ng bayan through DSW, DOLE at saka DOH at binigyan ng ilang kilong, 2 kilong bigas, 4 na sardinas at 100 piso na ang pangatlong page in English ay pinapirma nyo na magkakaroon ng yun na nga ito, yung tsa-tsa na to. So, members of Congress, please, you will not be forever there. Wala po hanggang forever pagdating sa serbisyo publiko. Lalong-lalo na kayong mga politiko. Darating ang panahon na mapapalitan din kayo. Speaker Martin Tambaloslos Romualdez, remember, bata ka pa, kasi mas matanda ako sa iyo. Ang inyong tiyuhin na ama ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay ginamit for how many years? Ilang dynasty ang ginawa niya para lang mag-cling into power. Ang akala niyo walang katapusan? Natapos din kayo. Pinalayas kayo sa Pilipinas through people power at instead dadalhin kayo sa Hawaii, nadala kayo sa Hawaii. Sana huwag niyo na pong maulit ito. Huwag niyong lolokohin ang sambayan ng Pilipino dahil muklat na kaming mga Pilipino. Muklat na kami at mga intelihente na po. Kaya nga, ang ginagamit nyo ay tinatago nyo itong Politicians Initiative dahil ang pinupuntahan nyo yung mga liblib na lugar na ang iba hindi marunong pa magsulat at magbasa. Basta lang magtambay at makapirma. Pag binigyan pag tinakot nyo na mawawalan sila sa tupad, mawawalan sila ng ayuda, siyempre manginginig ang mga yun. Pero hindi nila naiintindihan kung ano yung kanilang pinirmihan. Kasi yung pangatlong pages nyo, kaya ko alam po yan dahil marami ding nagsasubmit sa akin na mga barangay, mayors, mga LGUs na nagsumbong din sa akin. Remember that I am still the president of the Whistleblowers Association of the Philippines. Wala man ako sa pwesto, pero po tumutulong ako sa mga OFWs at sa mga mahihirap, sa mga mahihirap na inaabuso ng mga politiko. Sana po advertisement na naman. Speaker Martin Tambaloslos Romualdez. Grabe Tigilan mo na po. Details. Tigilan nyo na yung inyong initiative. Tambaloslos Romualdez. Kasi hindi po maniniwala ang taong bayan na yan ay para lang, again, I repeat, that's not for economic development. Correct. Kundi yan po ay pansarili nyong interest. Dahil gusto mong maging prime minister na hindi dadaan ng boto ng eleksyon. Dahil kung eleksyon, hindi ka mananalo. Kahit senador, hindi ka mananalo. Hanggang dito ka lang. Kaya ka nananalo, kaya ka nandyan sa pwesto. Uulitin ko, dahil ang pagkampi sa inyo ni Vice President Sara Duterte na naging unit team ng iyong pinsan na si Presidente Bongbong Marcos. Kaya ka nandyan. Binoto ka sa inyong distrito, 1st District of Leyte. Doon ka lang nanalo. Pero pagdating sa national, kulelat ka, nakikita mo sa survey, you're only 0.08. Tama. Kung ikaw ay lumabang presidente. Kulilat talaga. Magsasenador, hindi ka pa rin lulusot. Correct. Hindi talaga mananalo yung Kaya, tamba. Binigyan ka ng poder ng Panginoon. It's a blessing from God na nakabalik ang inyong pamilya.
sana pag-igihin nyo. Tama. Huwag naman kayong magiging greedy sa posisyon. Mga ganid. Because you have to think of the Filipino people. Buaya. Mahalin nyo dapat ang mga Pilipino. Tama. Hindi lang sa mga oligarko, kundi ang dapat ang mahalin nyo yung mga sa laylayan. Yung mga walang-wala dapat ang titingnan nyo. Take this as an example, na wala kayong puso. Correct. You have no compassion at all. May namatay na mga sundalo. Oo, isa pa yan. Dumal ang naabutan ng pagkamatay nitong mga sundalo. Kaya nga. Nagpadala ka ba ng wreath o magsalita ka man lang kahit lagas lang sa ilong mo na magsabi kayo sing condolence? Yes. Walang narinig ang sambayan ng Pilipino, both from you and from the President himself. Correct. Bakit kayo ngayon? Bakit kayo ganyan? Mga walang pakiramdam. Pero marami nang namamatay dito sa landslide, sa mga bagyo. Pero andyan kayo, nagpa-party kayo. No. Hindi nyo maiwanan. Ano pa naman yan? Nakakalipad nga ang chopper papunta doon sa concert. Gaano lang ang 2 oras na mapuntahan nyo. Yung mga sundalong karumal-dumal ang inabot. Tama. Sa mga doon sa Davao, hindi naman kayo bumaba doon. Nagpaikot-ikot lang ang chopper nyo. Ganon? Is that the compassion that you will give to the Filipino people? Nagpapakitang tao lang pala, paikot-ikot lang pala. Hindi bumaba. From your family. Dahil alam nyo ang nangyari sa pamilya nyo. Isa-isa kayo sa buong mundo na binigyan ng Panginoon ng second chance. Tama. Pero anong ginagawa nyo ngayon? Hindi ginagamit sa tama. Nyo. Mayroon ako ng programa sa DWIZ. Kinurgur din ako doon. Oh, tinanggal din ang programa niya. Masama. It was a public service and you can review all the tapes. Oh, tinanggal siya. Kung anong ginawa ko, tumulong sa mga nangangailangan. Grabe, Pero anong ginawa? Tinanggal ako ng DWIC because there was a call from higher ups. Oh, alam na din si Lisa Smugs yun. Dapat, hindi nyo kami ginaganon. Utos ni Lisa Smugs yun, natanggalin ka. Duterte ako. Kasi Duterte ka nga. Pero hindi kami masamang tao. Grabe, tinanggal pala. Pag mayroon kami ng platform na idinadaan namin ang aming advokasya sa pagtulong sa mga mahihirap, ay pati yun gugurgurin nyo. Kaya nga. And I will not stop. Mr. Speaker, I will never stop. Gagawa ko, I will continue my advocacy para makatulong ako ma-explika kung ano itong politician's initiative. Yes. Magbablog po ako in 2 weeks' time. Yes. I will start my blogging kasi hindi ko wala kaming space Kaya sa nga. mainstream media dahil masyado yung hinahawakan sa ilong. Nang gigipit ang mga hinayupak. Ito ay hindi na ito kung ano pa kundi martial law. Correct. Martial law na itong ginagawa nyo. At tatandaan nyo po, ang miyembro po ng DDS ay ready magpakamatay Hala. para sa aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte na siya lang ang aming nakita na Tama. may puso at totoo ang sinasalita pagdating sa serbisyo publiko. Hindi kagaya nyo, mangangako kayo ng 20 pesos per kilo ng bigas. Diyan lang, sirang-sira na kayo. Correct. Naipababa nyo ba kahit 35 man lang? Hanggang ngayon, 62 pa rin. Sa amin sa probinsya, 65 pesos per kilo. Ang isang construction workers na nag-earn lang ng 350. Kaya nga. Saan pupunta yan? Hirap na hirap nga eh. Kakain. So, 3 kilos na yun. So, 62 times 3, ano nyo?
Di ba? Magkasya kaya ang 350 na kinikita ng isang construction worker? Yun nga, minimum wage pa. Tapos, idinadanggal nyo ang ayuda na hindi naman yan galing sa bulsa nyo. Huwag kayong magmamayabang. It's not coming from your pocket. Tama? Galing yan sa pundo ng gobyerno at ang gobyerno ay para sa sambayan ng Pilipino. Hindi ang gobyerno para sa mga bulsa nyo, mga congressman. So, pasensyahan nyo ako na magsasalita dahil masama na talaga ang pakiramdam ko. Dahil nakikita ko from the laylayan kung paano magtiis ang mga Pilipino. Kayo, masarap ang mga buhay nyo dyan. Pero, hindi nyo alam kung paano ginagawa ng isang pamilyadong construction worker or a farmer na gawin ang isang kilong bigas pagkasyahin sa 7 miyembro ng pamilya sa buong araw. Tapos, gaganyan ninyo, lulukohin nyo pa for a mere 100 pesos, ayuda na sinasabi nyo tatanggalin nyo. Bakit? Sino ka ba na magtatanggal ng ayuda? That's not coming from you. Kahit ang sinisweldo nyo ay galing sa amin na mga taxpayer. Ako, taxpayer ako. So I'm contributing an amount for your salary. Correct. Sana naman ayusin nyo itong iniisip nyong tsa-tsa. Tigilan nyo na yan. Ayan, nagsasabi, yung constitutional framer natin na si Justice Davide, si Chairman Mungsod, anong sinasabi? Hindi nyo pa fully accumulated yung 1987 Constitution. Bakit kayo nagmamadali? Bakit naririnig namin nakakuha na kayo ng 20% ng signatures? Bakit kayo nagmamadali? Nagmamadali ba kayo? Dahil kung may lumabas, by July or August may lumabas na hindi katanging-tanging video, ay magkakagulo ang buong Pilipinas. At palagay ko naman, ang ating mga military magkakaroon na ng pag-iisip, malilinawan ang kanilang mga mata at pag-iisip na kampihan ang bawat isang Pilipino at kayo'y iwanan. Yun lang po.